Alamin natin ang sitwasyon sa mga pantalan ngayong Holy Week Exodus. Kumuha tayo ng detalye sa agenda report ni Joash Malimban live mula po dyan sa Puerto Galera. Joash, ano na ang update? Bagaman manageable at maluwag yung mga ports ng Calapad at Batangas kanina nung nabisita natin ito, marami na rin yung mga pasahero na bumiyahe para makauwi sa kanilang mga probinsya o di kaya ay magbakasyon ngayong Holy Week break. Pero bagaman ay smooth yung operations ng mga pantalan ayon sa mga nakausap nating operator at mga opisyal, ay hindi pa rin mapipigilan yung mga pailan-ilang paaberya. Alas 11 pa lang ng gabi, dumating na ang nasa 20 magkakamag-anak na ito sa Batangas Port. Papunta kasi sila sa Puerto Galera para magbakasyon at mag-reunion ngayong Holy Week break. Anila, sinigurado nilang gabi pa lang ay nasa pantalan na silang mag-anak para hindi nila mamiss ang nag-iisang biyaheng barko mula Batangas na dumediretso sa Puerto Galera na schedule dapat na maglayag bandang alas 7 ng umaga. Matapos daw ma-load ang mga sasakyan sa barko, bigla umanong nag-announce ang pamunuan na hindi na sila makakaalis dahil sa umano'y miscommunication sa pagitan ng port officials at ng shipping line operator. Kaya hindi napigilan ni Zane Santos na kauuwi lang ng Pinas galing Australia na maging emosyonal habang kausap ang ilang security ng Batangas Port. Nandito lang naman kami sa gilid, hindi naman kami nanggugulo, tahimik lang kami nag-iintay. Sana naman wag naman kaming bastusin na nagbayad kami terminal fee, terminal to, di ba? Pinapaalis kami dito. Wag po kayo dito, wag po kayo dito. Bakit? Nandito kami sa gilid eh. Hindi na nga kami nasa gitna eh. Ayaw lang namin na mawala sila sa site namin kasi sana naman kami, hanggang 10 p.m. na naman kami dito, 24 hours. Ani Zane, malaki na raw ang kanilang ginastos at nasayang na oras dahil sa nangyaring aberya. Nagsakay na kami around 7:30. Tapos, 9:30, ang sabi sa amin, hindi na daw kayo makakasakay. Ang Montenegro, alam namin, iisa na lang yung papunta ng puerto. Ang dami namin dun eh. Lahat kami nag-prepare para sa trip na to. Yung compensation, wala na kaming pagkain. Yung mga bata, pagod na din. Sinubukan naming humingi ng paglilinaw mula sa pamunuan ng Batangas Port pero tumanggi itong magsalita sa amin. Pero ilang minuto matapos naming kapanayamin at masaksiyan ng nangyaring tensyon sa pagitan ng Batangas Port Security at ni Zane, agad silang nilapitan ng terminal manager para sabihing okay na ang aberya at makasasakay na raw ang kanilang mag-anak sa barko. Isang bagay na ikinaiyak naman ni Zane matapos ang halos 12 oras na paghihintay sa Batangas Port. Kahit pa paano, nakinig po sila sa namin, special request namin na maituloy na makapunta po kami kahit perto lang po yun. Kudos po dun sa shipping airlines. Ayon sa PPA, inaasahan nila ang more or less 20,000 passengers per day na dadaan sa Batangas Port. Nakakalat din sa bawat sulok ng terminal ang mga malasakit help desk na maaaring mapagtanungan ng mga pasahero para sa kanilang concerns. Anticipated daw na aabot sa halos 3 milyong pasahero ang dadaan sa kanilang mga pantalan mula Palm hanggang Easter Sunday. Kaya pati ang Philippine Coast Guard ay on heightened alert na rin hanggang April 5 para masigurado ang seguridad sa mga port sa iba't ibang parte ng bansa. Paalala ng PPA, gamitin ang kanilang online reservation assistance system o ORAS platform o di kaya ay mag-book na ng tickets online para sa mas mabilis na queuing. Inaasahan din daw ang mas malaking dagsa ng mga tao bukas hanggang Huwebes, lalo na't start na by that time ng long weekend sa maraming private at public workplaces. Mahigpit na paalala rin ng PPA sa mga pasahero na dadaan sa ports, iwasang magdala ng mga ipinagbabawal at hazardous na mga gamit. Kabilang dyan ang firearms, explosives, acid, flammable gas at iba pang mga kagamitan na maaaring magdulot ng aksidente o makasakit sa ibang mga pasahero. Pinky, kaugnay naman nung pamasahe sa mga port, may nakausap kaming ilang mga opisyal kanina at sinabi nila na mula March 23 ay nagtaas na raw ng presyo nung pamasahe at least doon sa mga kinakargang sasakyan. But we've yet to confirm this doon sa mga iba pang mga rates, lalo na doon sa mga pamasahe, lalo na mga regular passengers. Although naglabas ng advisory kahapon yung Marina at sinabi nila na maaaring magpataw ng hanggang 30% na taas presyo doon sa pamasahe itong mga shipping operator. Pero kailangan daw, ang requirement, kailangan maabisuhan yung Marina, pati na rin yung general public at least 3 calendar days bago implement itong adjusted
fare hike na ito. Pinky. Joash, balikan ko lang yung kwento doon sa na-interview mo kanina at mabuti nga at nakaalis naman siya doon sa Batangas Port papuntang Puerto Galera. No? Pero ano yung naging rason? Alam ko ang sinabi mo kanina, there was no coordination supposed to be between the port and the shipping line. But eventually, pinagbigyan sila. Pero 12 oras silang naghintay doon sa Batangas Port. O Pinky, yung kwento raw kasi dito, bali 11 p.m. sila pumunta doon para ma-sure nila na yung 7 a.m. na trip ay makuha nila, makasakay sila doon. Ang nangyari raw, yung 7 a.m. daw na barko na dumating doon, ayon doon sa mga nakapanayam natin, iba raw yung barko na pumunta. Kaya iba yung nagkaroon ng kumbaga miscommunication sa pagitan ng pantalan pati ng mga operator. So trinay natin kumuha ng talagang pinaka-exact na confirmation ng mga nangyari. Kaso hindi tayo hinarap at nag-refuse yung terminal manager na humarap sa atin at magsabi nung talagang nangyari na insidente. After nun, sinabi na lang sa atin nung nakapanayam natin na si Zane na pinagbigyan daw yung special request nila na sana makasakay sila at makahabol doon sa ilang mga barko na maaari pang dumaan doon sa Puerto Galera. Although, hindi na natin na-confirm kung talagang Puerto Galera na ship yung kanilang nasakyan dahil ayon doon sa kanilang pag-uusap doon sa terminal manager, maaari raw na pumayag sila na papunta dun sa Calapan yung sasakyan nilang barko basta meron silang matanggap na compensation at siguro pamasahe dun sa kanilang gagastusin dahil more than 1 hour yung biyahe from Calapan papunta doon sa Puerto Galera. Pinky. Alright, maraming salamat. Joash Malimba, nag-uulat ng live mula sa Puerto Galera. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.